Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking walang mangyayaring anomalya sa pagpapatupad ng food stamp program. Sa paglulunsad ng programa sa Dapha, Siargao Island, sinabi ng Pangulo na isinusulong ng gobyerno na maging busog, malusog, masigla at malakas ang mga benepisyaryo nito. Sa ilalim ng food stamp program, mabibigay ang Department of Social Welfare and Development ng Electronic Benefit Transfer Card na may lamang tig-3,000 piso kada buwan na ipambibili ng pagkain sa mga piling tindahan. Kasabay ng paglulunsad ng food stamp program, namigay ang Pangulo ng mahigit 2,200 sako ng nakumpiskang imported rice sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kaya po dito sa food stamp program ay pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa at yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp pag ito'y yung mga kupon natin ay bumibili tayong pagkain. May record. Naipaliwanag ba natin ito na mabuti? May record kung ano na ang nabili ng bawat pamilya. Para makikita naman natin, hindi naman puro candy lamang ang binili. Hindi ba? Hindi lamang puro karni lang. Dapat may gulay, dapat pantay-pantay. Yun ang ating, kaya ito ay panibagong pag-iisip. At inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Nais obligahin ni Interior Secretary Benjamin Avalos Jr. ang lahat ng barangay sa Pilipinas na magsikap para maipunawa sa kanilang mga residente ang kahalagahan ng kapayapaan. Ang kay Avalos, gusto niyang maisama sa pamantayan sa pagpili para sa Seal of Good Local Governance Awards ang peace education efforts ng bawat barangay. Aniya maganda gawing bahagi ng programang pangkapayapaan ng gobyerno ang paglapit at direktang pakikipagdialogo sa taong bayan. Sa ngayon, nagkikipag-usap na umano siya sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity para bumuo ng programang ipatutupad ng Local Government Academy sa loob ng 3 taon. Inilatag din niya ang planong magsagawa ng seminar tungkol sa peace education para sa mga magiging bagong halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan. Samantala, sinusulong din ng ibang ahensya tulad ng Commission on Higher Education at Department of Education na gawing mainstream ang pagtuturo ng peace education. Nagpahayag naman ng suporta si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa layunin ng OPAPRU na palaganapin pa ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Inaasahan ng Department of Labor and Employment na mas marami pang regional wage board ang magpapatupad ng pagtaas ng minimum na sahod para sa pribadong sektor. Sa kasalukuyan, nagpatupad na ng wage hike ang mga wage boards sa National Capital Region, Calabarzon, Central Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon. Ang kay Labor Secretary Bienvenido Leguesma, patunay ito na ginagawa ng mga wage board ang kanilang trabaho kahit walang petisyon para sa dagdag sweldo. Sinabi ni Leguesma na ginagawa ang mga pagdinig para sa dagdag sahod kasama mga manggagawa, negosyante, mamumuhunan at mga ahensya ng gobyerno. Kabilang na ang Department of Trade and Industry at National Economic and Development Authority. Umaasa siyang maglalabas ang mga rehiyon ng kanilang wage order ngayong taon. Balita naman sa probinsya, iniutos ni Sulu Governor Abdussakurtan na ipagbawal ang commercial fishing sa paligid ng lalawigan sa parte ng Sulu Sea. Ito'y para pagbigyan ang mga maliliit na mangingisda sa lugar. Ang kay Tan, maraming mangingisda ang nagre-reklamo na hindi sila makahuli ng isda dahil inuubos ang mga ito ng mga barko ng malalaking fishing company. Hindi aniya makalapit ang mga mangingisda sa mga malalaking barko, binabaril din umano ng ilang tauhan ng mga fishing company ang mga mangingisda. Bukod dito, sinabi ni Tan na hindi nakikinabang ang Sulu sa mga huli ng mga kumpanyang nangingisda sa lugar dahil nasa Zamboanga ang mga paggawa ng delata ng mga ito. Nasa 30 kumpanya na may 100 fishing vessel ang nangingisda sa Sulu Sea ayon kay Tan.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Filipino News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 87 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Sevillano, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.